Yung imperfection natin, yan ang pinakaminahal ng Panginoong Hesukristo sa atin. Shocking po ba yun? Uulitin ko po, yung imperfection natin, yung araw-araw nagkakamali tayo, yung araw-araw bumabagsak tayo, yan ang pinakaminahal ng Panginoong Hesukristo sa atin. Does it mean na pinopromote ba natin ang sin ng kasalanan? Or mas worse, mas gusto ba ni Jesus yung kasalanan? Hindi po, syempre. Jesus is perfect. Pero dahil doon sa mga kasalanan natin, lalong bumuhos or lalong nag-abound ang biyaya niya. Kaya not until you understand full grace or yung purong biyaya ng Panginoon, hindi mo magra-grasp ito. Kasi ano ba ang nangyari nung nasa krus ang Panginoon Hesukristo? Ang nangyari po doon ay tinanggal niya yung sin nature natin. Pag sinabi pong sin nature natin, ito po yung ikapapahamak natin sa impyerno. Ito po yung nature na naamana natin sa impyerno. Or should I say sa ating unang mga magulang. Yan, na eventually magdadala sa impyerno sa tao kung hindi yan napalitan. At ang sin nature matatanggal lang po kung ang tao ay maniniwala na si Jesus ay namatay sa cross para sa kanila. Does it mean na pag natanggal yung sin nature mo, hindi ka na nagkakasala? Ay, hindi po. Meron po tayong mga kasalanan. Meron po tayong mga kasalanan na nagagawa. Pero I believe pag Kristiyano ka, hindi mo intentional na gawin ang mga kasalanan na yun. Most of it ay parang hindi sinasadya. Siguro nakakapagmura pa rin ang Kristiyano pero hindi sinasadya. Nakakapag-curse pero hindi sinasadya. Pero yung sin nature ng Christian, naalis na po yun. Actually, mga kasalanan na nagagawa araw-araw ng tao, hindi niya ikapapahamak sa impyerno yan. Kasi bilang tao na intindihan tayo ng Panginoon, pero yung sin nature, ikapapahamak po yan ng tao. Ang sabi ng Bible, for all have sinned, fall short in the glory of God. So, ang tao, pag pinanganak pa lang, makasalanan na. Parang unfair kung unfair, yes, dahil wala ka namang kamalay-malay, makasalanan ka na pala, binabalutan ka pa ng lampin ng nanay mo. Makasalanan ka na. Sorry for that. Pero ang katotohanan yan, may provision na ang Panginoon. Genesis chapter 3 pa lang nandun na yung provision. Ang Panginoong Hesukristo mismo yon na bababa siya rito, magiging tao siya, mamamatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Amen? Pag sinabi mong mga kasalanan, lahat na ng kasalanan yon, it means sa isang tao, pag naniwala dun sa ginawa niya sa krus, na namatay siya sa krus, after 3 days na buhay siya magmuli, pag naniwala ang tao doon, matatanggal ang sin nature niya. Yung sin nature ang pinag-uusapan dito, hindi po yung mga kasalanan na nagagawa. Kasi given po sa tao yan, nagkakasala araw-araw. Dito pa po tayo sa laman eh. Pero yung sin nature, yan ang mabigat na usapin. At sabi ko po, yung mga hindi makakagrasp ng revelation nito, malamang hindi pa nila naman full grace. Hindi sila nagtuturo ng full grace. Nagtuturo sila law plus grace equals mixture. Ayaw ni Jesus ng mixture. Sabi ni Jesus, yung bagong alak, huwag mo ilalagay sa lumang sisidlan. Sapagkat puputok yung lumang sisidlan at pati yung alak na nilagay mong bago, masasayang lang. Dahil matatapon, di ba? So, ano mangyari? Matatapon, sayang lang. Yung bagong alak, dapat ilalagay mo ito sa bagong sisidlan o lalagyan. Parehong mape-preserve at yung alak lalong sasarap. Kaya ang buhay sa grace, mas masarap. Full grace preaching, masarap. Masarap yung alam mo nagkakamali ka, mahal ka pa rin ni Lord. Alam mo nagkakamali ka, still, Jesus loves you very much. Pero ang kondisyon,
Not until nasa grace ka. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share Jesus and His love. Again, ang tinanggal ni Jesus sa atin yung sin nature natin. Yang sin nature, yan ang ikapapahamak ng tao. Meron pong kasabihan dati, nagkakasala ang tao dahil makasalanan siya. Hindi yung nagiging makasalanan siya kasi nagkakasala siya. Thank you, and Jesus truly loves us all.